na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot, dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Narito na ang mga nagpapagang balita. Mga kandidato sa pagka-congressman ng Baguio bumuo ng kanya-kanyang partido. Shootout sa Pilar Abra, iniimbestigahan na. Ilang eksperto nagbigay ng mga gabay sa pagpili ng mga bagong leader. Pamilyang kasapi sa NPA sumuko sa Cagayan. Validity ng business permit inirekomendang gawing 5 taon. Grupo ng mga kabataan kapit-pisig sa pagtulong sa mga lokal na negosyante. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag Gamalem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Bumuo ng kanya-kanyang partido mga tumatakbong kongresista sa Baguio City. Mga plataporma inilatag na. Magbabalita, Charles Limon. Baguio Independent Democratic Alliance o BIDA. Ito ang binuong partido ni Nicasio Aliping sa darating na halalan. Councilors here in front as my official candidate for councilor of the BIDA party here in our beloved city. Kasama ni Aliping ang 5 adopted candidate na tatakbo sa pagkakonsehal ng lungsod. If ever the revision of the city charter will be approved by His Excellency President Duterte, will push for its repeal because it's not in accordance with the existing provisions and laws within our city of Baguio, and many more. The government on small capital or what we call these other materials, because we have the agencies actually supporting livelihood like the DOLE, the DTI, DOST and DSWD. But aside from that, we need to improve their capability or trainings in trying to run their livelihood. And secondly, the improvement of their products. Thirdly, the improvement of their products and the marketing. Kumpiyansa ang grupo sa pagtakbo kahit wala itong vice mayor at mayor. Bagamat independent, hindi ibig sabihin na tinatalikuran na raw nila ang dati nilang partido, ang Liberal Party. Not because we are independent that we are abandoning our party. That's not correct. In same manner that we belong to the different alliances and different political parties, but our local alliance is intact. He was our chairperson in the Liberal Party before, but this time we are with no congressional and mayoralty candidate, only 5 councilors, and so we're happy that Congressman Aliping is adopting us. Makakatunggali ni Aliping sa pagtakbo sa Kongreso si incumbent Congressman Mark Go na bumuo naman ng grupong Team Go Baguio.
So ito po yung Team Go Baguio. Kami po ay magsisilbi ng buong tapat, ng buong puso, isa pong malinis, maayos at marangal na pagsisilbi sa inyo. Sana po, huwag mo kaming kalimutan, May 9, 2022. Ang pag-asa po ng bayan ay tayong lahat. Kailangan nagsama-sama po tayo rito. Kasama naman ni Mark Go ang mga adopted candidates sa pagkakonsehal. We will have to work towards economic recovery. Yung mga MSMEs, yung mga non-road projects, yung mga nagtitinda, we will see that the market will be developed according to what we know is best for the city. We will see to it that the market amnesty will be granted. Aabot sa 6 ang maglalaban-laban para sa pagkakongresista ng lungsod. 4 dito ay independent at 2 ang kabilang sa partido. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patay ang security aide ng vice-alkalde ng Pilar Abra matapos makipagbarilan sa mga pulis. Giit ng mga pulis, gumanti lang sila sa putok kasunod ng hindi pagtigil sa checkpoint ng van na nakabuntot sa sasakyan ng vice-alkalde. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Makita po na po presidente, iseryo po, iseryo. Iseryo po, iseryo ta makita to ibubrahan dagiti pulis po. Ano siya ato bubrahan. Naging viral ang video na ito kahapon sa social media. Maririnig sa video ang paghingi ng tulong ng isang lalaki dahil sa umano'y harassment kay Vice Mayor Josefina Disono ng Pilar Abra. Palibutan dati balay da po mayora. Dagiti pa yung pulis po ti agharas ti tattao na po uso da peti kuan. Bayas ano po makita po na po presidente, iseryo po, iseryo. Kita rin sa video ang mga pulis na may hawak na mga baril na nagpunta at nakapalibot sa compound ni Vice Mayor Disono. Ayon sa PNP, hot pursuit operation na ito sa mga tumakas na security aid umano ni Vice Mayor Disono. At nang kanila mag-flag down itong isang Toyota Hiace, instead na makikooperate sila sa ating mga otoridad, bigla naman nila itong dinisigar ng checkpoint at nagpagtakbo ng matulin. Ang resulta nga po nito ay 2 personnel natin mula sa RMFP na nagsisibil lamang na advanced security na bangga nila. At habang sila ay patakas, paputok pa sila ng baril na tinamaan yung ating police mobile. So, nagkaroon po ng hot pursuit operation. Mabilis pang paglilinaw ng PNP, walang nangyaring harassment. Ang aksyon ay nag-ugat daw sa hindi pagtigil ng van sa checkpoint ng RMFB 15 at ng Pilar Municipal Police Station. Sa pahayag ng Vice Mayor sa ibang pahayagan, sinabing 2 sasakyan ang kanyang convoy. Nauna daw ang kanyang sasakyan at nakalusot sa checkpoint. Pero hinarang ng pulis ang ikalawang sasakyan. Kasunod nito'y nagkaroon na ng putukan. Patay ang security aid ni Vice Mayor. Hindi pa isinapubliko ang pagkakakilanlan ng security aid. Nakakuha naman ang news team mula sa di nagpakilalang source ng dashcam video na galing sa van na hinabol ng pulis. Sa kuha ng dashcam, kita ang pagpara ng pulis sa nasabing van. Imbes na tumigil, bahagyang bumagal lang ang takbo at kasunod nito'y humarurot na. Nakaabang naman sa harapan ang isang pulis na nagtangkang pigilan ang van pero hindi rin tumigil. Ayon sa PNP Cordillera, nakakuha sila ng isang 9mm assault rifle at bala mula sa loob ng van. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag si Vice Mayor Disono ukol dito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Palapit ng palapit ang halalan sa bansa para sa mga nalilito kung sino ang dapat iboto. May payo ang mga political analyst. Para naman sa ambassador ng Germany, kapakanan ng bansa ang dapat isipin sa pagboto. Magbabalita si Marge Lincalio. 40 araw na lamang bago ang 2022 Philippine National Elections. Para sa mga botante tulad ni Francisco, oras na para busisiin ang kwalifikasyon ng bawat kandidato. Tatakbo na kandidato.
ipakita nila sa taong bayan ang kanilang sinsiro sa kanilang tungkulin. Una sa lahat, papasok tayo sa tinatawag na transparency program. Tayo yung tinatawag na unity, cooperation sa bawat isa. You have the honesty, purity, sincerity, commitment sa taong bayan. Para naman kay Dr. Dea, isang primary healthcare doctor, mahalagang pumili ng mga kandidatong may programa sa kalusugan lalo na't hindi pa rin tapos ang pandemya. And as we all know naman, because of the COVID pandemic, naging very important ang health. So para sa akin, as nasa healthcare team po ako, sana yung makukuha natin ng mga candidates po for our elections, meron din silang priority sa health po natin. Para hopefully over time, the Philippines will get better not only sa kaniyang economics po, pero also naman po in terms of yung healthcare po natin. Sa haba ng listahan ng kandidato, may payo ang isang political analyst para magabayan kung sino ang dapat iboto para sa isang posisyon. Malinaw dapat yan. Now, kung malinaw na sa atin kung ano ang kanyang tungkulin, tingnan natin ang kanyang kakayanan sa pamamagitan ng kanyang experience. No? Hindi kasi madali yung i-represent mo yung isang bansa nang wala ka talagang kaalam-alam sa international politics, no? Wala kang background kung paano talaga tumatakbo yung political system ng bansa, mahirap yon. So tingnan natin yung kakayanan in terms of experience. Maliban sa experience, dapat din daw tiyakin na may malalim na pangunawa sa politika at plataporma ang mga iboboto. Para naman kay Germany Ambassador to the Philippines ang Kerry Finstwell, historic ang 2022 elections. It's a historic election. But it's so important to get the message across that it really every vote counts and every vote is means power and you need to think beyond the day, beyond the election day. You need to think of what future will this next government bring, what future work or what path will it be for the Philippines. So Marge Lincalio para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang simplest form of crime that is defined under our revised penal code. At ito yung vagrancy. Now, yung vagrancy is a provision which was adopted from the Spanish Penal Code way back in 1870. Ang vagransya na sinasabi natin ay applicable sa Pilipinas. It is defined under Article 202 of the revised Penal Code. No? 1, any person having no apparent means of subsistence, no, who has the physical ability to work and who neglects to apply himself to some lawful calling. Standby sa kanto is vagrancy. No? Matipuno ang iyong katawan, no? Wala ka namang sakit, hindi ka nagtatrabaho, nasa kanto ka lang buong araw, kaya mo namang magtrabaho, but you do not work. And you are in public places, no? Public buildings, you're wandering about or going around without visible means of support. So, ito ang ginagamit ng ating law enforcement agencies to file against persons na whom they suspect of committing or about to commit a crime, pero there is no present or actual evidence to support that. So initially, they will charge them for vagrancy. And of course, meron pang ibang instances of vagrancy. No? Those who go into prostitution houses, no? Mga pimps, and those who habitually go with prostitutes or known prostitutes or associate
with prostitutes. And of course, ang vagrancy is a very light penalty, arresto menor or a fine of 200 pesos. Now, this provision was used by then former Mayor of Manila, Villegas. Noong kanyang panahon, he rounded up suspected prostitutes in Ermita area, no, yung red light district sa Manila. At ito ay dinala sa barko at dadalhin niya sana sa Lubang Island, no, to increase the moral character of the city of Manila then. Pero somebody questioned yung kanyang action before the Supreme Court at sabi ng Supreme Court, hindi ganyan ang treatment under the vagrancy law because it also violates yung freedom to travel ng mga tao, freedom to choose where they want to live. So simply, vagrancy are for those who have the capacity to work but do not work. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pamilyang kasapi ng NPA sumuko sa Cagayan. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Renewable Energy Resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes!
the Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Para mabawasan ang hirap ng mga negosyante, inirekomenda ngayong gawing 5 taon ang validity ng mga business permit. Magbabalita, Randy Guzman. Halos 10 beses nagpabalik-balik si Flor de Liza bago niya tuluyang naiparenew ang permit ng kanyang sari-sari store. Mahirap lalo na pagkulang yung mga requirements, pipila sa barangay, tapos pagpan wala pang tao sa barangay, yung mga walang mag-aasikaso. Taon-taon, ganito ang pinagdadaanan ni Flor de Liza. Kaya para maibsan ang hirap ng mga negosyante kagaya niya, inirekomenda ni City Legal Officer Attorney Richard Dayag ang posibilidad na mapahaba ang validity ng mga business permits. We came across with this Memorandum Circular 2020-06 mandating or directing all government agencies to streamline the processing or the issuance of business permits and licenses, including local government units. Indicated therein is the directive of the national government for all government agencies, including local government units, to consider extension of the validity of business permits to at least 5 years. Para ito sa lahat ng negosyo maliban na lang sa mga may franchise. May mga businesses na nakadepende rin yung validity ng business license nila, permits nila on the business or the licenses given by the national government. For example, yung franchises for 50 years lang yan. Kung nag-expire, these franchises have to renew their franchise. Yung mga ganong bagay. Desisyon pa rin naman daw ng pamahalaang lungsod kung ito'y maaaprubahan. Pero kung sakali, hindi nakakailanganing taong-taong mag-renew. Taunan pa rin ang kanilang gagawing pagbabayad ng buwis. Mas maganda po. Kasi po mas mahaba yung hindi na pipila ulit mag-renew at saka mas makakasave. Hindi naman sang-ayon si Cindy. Ibig sabihin, kasi kung 5 years yan, ibig sabihin 5 years ka rin magbabayad. Kung baga itinagal lang nila, yun pa rin naman ang babayaran mo. Kung nagbabayad ka ng taon ng 11,000, so sa 5 years yun is magkano na yun? Kung
Kung 5 years na 11,000 lang is maganda. Pero kung taon-taon tapos yun din yung babayaran mo, mas maganda na lang yung taon-taon. Simula Enero ngayong taon ay maraming business permit applicant sa Baguio ang umangal dahil sa haba at tagal ng proseso. Kahapon nagpatawag ng presscon ang pamahalaang lungsod para sagutin ang mga issue. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sumuko sa mga militar ang isang pamilyang tinalikuran ang pagiging rebelde sa lalawigan ng Cagayan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Bit-bit ang mga baril, sumuko sa mga militar sa Ilagan City, Isabela kahapon ang isang pamilya na kasapi ng rebeldeng grupong NPA. Ay nagdesisyon ng pagpalit loob sa ating pamalaan sa tulong ng ating mga kasatuluhan ng 86th Infantry Battalion na under ng 502nd Brigade at mga pulisan ng Isabela. Kinilala ang mga sumuko na sina alias Alpha, 40 anyos, alias Teresa, 35 anyos, at anak nilang alias Rickson, 18 anyos. Dating miyembro sila ng Komiteng Probinsya ng Isabela sa ilalim ng Komiteng Rehiyon ng Cagayan Valley. Ayon sa militar, malaking tulong ang mga dating rebelde sa pagpapasuko sa mga rebelde. Continuous focus major operations and community support programs and our continuous collaborative efforts with the members ng mga National Task Force Conduct, mga member agencies ng Provincial Task Force Conduct ng Isabela, maging sa mga former rebels. Malaki ang tulong ng ating mga former rebels na pagpengganyo at panikaya doon sa mga kasamahan pa nila na nandun pa sa bundok na yun. Umaasa naman ang militar na magpapatuloy pa ang pagsuko ng mga rebelde sa patuloy na programa nila ng NTF-ELCAC sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Grupo ng mga kabataan kapit-bisig sa pagtulong sa mga lokal na negosyante. Ang kwento, susunod na. Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
malaki raw ang epekto at tulong ng pagkakaroon ng sariling website ng isang negosyo. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. Laking tulong ng website sa mabilisang pagbibigay at pagkakalap ng impormasyon. Kaya si Tristan at mga kaibigan, paggawa ng mga website ang naisipang pagkakitaan. The studio is actually a design studio based in the Philippines. So our name Pino actually came from the Filipino word Pino, meaning polished or refined, which is used to express quality, clarity, and character. So our services are web, branding, production, social media. Ang kanilang layunin, hindi lamang para kumita, pero para matulungan ang mga negosyo ng mga Pinoy na mas umasenso. With a vision to designing brands, starting with local businesses, mga small businesses, with of course the goal to reimagine visual landscapes and to improve design and experience for these brands. Ayon kay Sharina Bari, isang business advisor and consultant, mahalaga raw talaga ang pagkakaroon ng sariling website ng mga negosyo. Sa website kasi, if you can purchase through website, you can also check, mas mabilis kasing it's easier to check with the website kasi the contents of your products, your mission, your background, the company profile, mas mabilis kasi siyang makita and tama ka doon. Mas mabilis siyang accessible siya and it is no-brainer. Kasi andun na yung home, contacts, about us, andun na siya agad. Unlike Facebook, social media platforms, kailangan mo pa kasi mag-browse and to check all of the what is happening with the business. Yun ba yung question mo, sis? Okay. Ma'am, yun ma'am. So, okay na yun ma'am. So, doon po sa atin talaga. So, kung meron po kayong i-advise talaga sa mga businesses po ma'am, makikita nyo, meron ka bang, masasabi mo ba ma'am na halos lahat din talaga ngayon ng mga businesses na alam mo and natuturuan mo is talagang gumagamit na ng mga websites and social media platform? And talaga po ba, masasabi mo ba ma'am na talagang in our era, need na need po iyan? Yes, it is very important that businesses and all the what I advise to other businesses that they also adopt digitalization. Kaya, importante raw talagang makasabay ang mga negosyo sa mga patok na pamamaraan. What I advise to other businesses that they also adopt digitalization, website, social media platforms. It's not because it's the hype, but it's a change, it's a shift, it's a paradigm shift that is a fact caused by the pandemic. So your presence online displays a sense of professionalism, okay, that allows you to prove expertise and stand out against your competitor. Kasi this is business. It is a very competitive industry and you should have a competitive advantage. And by using website and social media platforms, there's no doubt that you will have that competitive advantage. But sa datos ng Digital Marketing Institute noong 2021, Pilipinas ang nanguna sa may pinakamataas na social media usage rate sa buong mundo. Dahil 11 hours ang ginugugol ng bawat Pinoy kada araw. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.